isa ang Zamboanga del Norte sa mga probinsya na patuloy sa pagunlad nitong mga nakaraang taon. Ito ay dahil umano sa pagpapatupad ng good governance, transparency at accountability. Ayon kay Governor Rolando Yebes, nais niyang magpatuloy ang pagbubuti ng kalidad ng pamumuhay ng kanyang mga kababayan sa pamamagitan ng ganitong paraan ng pamumuno. Kung ano ito, tingnan natin sa report ni Eddie Arellano. Mula sa pagiging numero 1 sa listahan sa pinakamahirap noong 2003, nagawa ni Gobernador Rolando Yebes na maging isa sa pinakamaunlad na lalawigan ang Zamboanga del Norte sa 9 na taong panunungkulan. Ang ratings ay ginawa sa pamamagitan ng Family Income and Expenditure Survey. Isa sa pinakakilalang programa ni Yebes ay ang Barangay Indigenous Beneficiaries Organization o Lando Bibo, kung saan ang layunin ay tulungan ang mga magsasaka. Dito ako sa agriculture at saka sa livelihood program dahil ang probinsya kasi agriculture based pa talaga ang probinsya. At ang mga karamihan ng mga tao ko, 80% of them depend on agriculture. So dito ako nagko-concentrate para tumaas ang buhay ng mga tao ko sa probinsya. Dahil dito, tumanggap ang lalawigan ng Lingkod Bayan Award. Ang pinakaunang tertiary government hospital ng Mindanao ay matatagpuan din sa lalawigan. Ayon kay Yebes, siya ay aalis sa pwesto Hulyo ngayong taon na pinagmalaki ang 5,715 infrastructure projects na ang beneficiaries ay mga paaralan at agrikultura. Siya ay tatakbo bilang congressman ng distrito ng Zamboanga del Norte. This time I will be working for the province, for the 2nd district, sa mga batas na gagawin ko. For example, dito sa Zamboanga del Norte, itong 2nd district na ito, merong ang tinatawag Zamboanga City na Zamboanga Freeport Zone. Sa Pilipinas, 4 lang ang merong Freeport Zone, ang Clark, ang Subic, ang Port Irene, and then ang Zamboanga City. Ang Zamboanga City, walang locators, walang investors dahil nga takot sa peace and order problem. Ang gusto ko, hihingi ako ng annex man lang, no? Sa probinsya ko ng Freeport Zone para dito makapasok ang mga investors sa mga locator at makakatulong sa employment problem ng mga tao ko doon sa 2nd district. Makakalaban naman ni Yebes sa halalan ang incumbent Congressman Rosindo Labad-Labad. Para sa Telebisyon ng Bayan, Eddie Arellano.